Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlay, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya at lahat ng salit-saling lahi. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Binigsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. At tinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom. Binusog. At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magandang umaga mga kapatid, at ngayong araw ay araw ng Lunes, December 22. So tatlong araw na lang po, Pasko na, at hindi na tayo makapaghantay para sa araw ng kapanganakan ng ating mga Panginoon Yesu Kristo, na kung saan ay mas lalo itong kinaabangan po ng mga kabataan. Opo, totoo po yan, kasi ang Pasko po, lalo sa mga kabataan, iba yung ligaya na naibibigay nito sa kanila, dahil alam naman po natin ang araw ng Kapaskuhan, ito yung araw na kung saan sila yung makakatanggap ng mga aginaldo mula sa kanilang mga ninong at mga ninang. Siyempre ganun din sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya, mula sa lolo, sa mga tito, mga kuya nila at ate. Kaya parang ang araw ng Pasko para sa mga kabataan. Pero kung lubos po nating unawain, ang Pasko hindi lang po sa mga bata. Ito'y para po sa ating lahat. Dahil hindi lang po sila nakatanggap ng regalo, makakatanggap ng regalo. Tayo ay natanggap na po natin. Matagal na po natin natanggap ang regalo na mula sa ating Ama. Hindi po ba? Ngayong araw to, ang mabuting balita po na kung saan ito po yung awit papuri ni ng Maria mula na para sa Ama. Dahil kung mapapansin niyo po, doon sa may pagkakasulat doon sa walang naklat na kung saan ay paawit po yung pagkakasulat. Dito niya pinapahayag mula sa kanyang awit kung gaano kadakila ang pangalan ng Ama, kung gaano ito kalakas, at kung gaano niya kamahal ang bayan ng Israel, na pinangako niya kay Abraham at sa kanyang mga sunod lahi nito magpakailanman. Siyempre gayon din naman po sa atin, na kung saan tayo nasasakop na rin po doon, hindi lang po sa bayan ng Israel, dahil po sa pagpanganak kay Jesu Kristo. At kung saan tayo mga hintil,
ay kasama po doon. Hindi lang po yung bayan ng Israel. Magandang topic to, pero sa ngayon, dito po muna tayo. So, darating po yun, pag-usapan po natin yun. Isa yun sa mga paborito kong istorya dito sa ating banal na Biblia. Yung araw na to, magalak po tayo. Dahil kagaya po ni Nang Maria, siya'y lubos na nagalak. At siya'y ginawa ng ating Ama na pinakamapalad na tao sa buong mundo. Dahil siya ang nagdala, siya ang naging ina ng ating Panginoong Jesucristo. Magalak din po tayo. Sapagkat ito yung pinakamagandang regalo na natanggap po natin, si Jesucristo. At lubos magalak po tayo. Dahil kasama po tayo na minahal niya. Hindi lang ang bayan ng Israel. So, nandito lang po mga kapatid at tapakan niyo po ulit bukas sa konting araw na lang. Pasko na!